Hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So finally mga minamahal, dumating na po yung order kong mic. And I think hindi nyo na maririnig yung mga exhaust noise. Katulad ng aircon na medyo slightly na ma-noisy. But anyway, sige. Meron tayong mahalagang usapin, mga minamahal. I don't know kung ugali na ba talaga ng ating vice presidente yung literal na pagiging makasarili. Kasi, if you are a public servant, mga minamahal, naglilingkod ka sa taong bayan no matter what, kung anong paraan yan, no matter what, kung anong plano yan, no matter what, kung anong diskusyon yan, diba, everything gagawin mo sa mamamayang Pilipino. Kasi, public servant ka nga. Ngayon, syempre, mayroon silang ini-issue sa 20 pesos na bigas na ipinapatupad ng ating presidente, partida nga po sa area ng Visayas. Ang sabi ni BP noon, mahirap daw yan. Budol daw yan. Nanggaling na mismo mga minamahal sa bibig ng ating vice-presidente na hindi daw kakayanin ng gobyerno, mahirap daw yan. Kumbaga, minamaliit niya yung ginagawa ng ating presidente. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ako nagda-doubt sa kakayahan ng ating presidente. Patungkol nga po sa 20 pesos na kilo ng bigas. As long as nagko-cooperate ang lahat ng sektor sa gobyerno. Diba? Kaso ang problema, ang unang bumatikos dyan sa 20 pesos na kilo ng bigas, walang iba kundi si VP Sara. Ang sabi niya noon, hindi daw maisa sa katuparan yan. Mahirap daw yan. Sa madaling sabi, yan daw po ay isang malinaw na pambubudol. Now, mga minamahal, bakit biglang kumambyo si VP Sara Duterte? Kumambyo siya, mga minamahal, doon sa punto na sinabi niya na posible naman talaga. Kasi siya mismo merong knowledge. Alam niya kung paano magiging 20 pesos ang kilo ng bigas. Ngayon, ang problema, dahil magkaaway nga sila ni PBBM, ang sabi niya, mga minamahal, ay hindi niya daw po i-share kay President. Ayaw niyang tulungan ang Presidente. Tingnan niyo to Sabi dito, mga minamahal, imposible talaga ang 20 pesos na bigas. Pero pwede siya. Nanggaling na mismo sa bibig ng ating vice-presidente na pwede ang 20 pesos na bigas. Di niya nga lang daw kayang i-share bagkus ayaw niyang tulungan ang presidente. Alam mo, VP Sara Duterte, it's okay to have a conflict with the president. Diba? Pasensya na mga minamahal kung medyo pause tayo. Di ako umuwi tayo ng probinsya, may kanta-kanta. Kaya ayun, napaos. So ngayon, ang napansin ko, kay VP Sara Duterte, sobrang napaka-attention seeker. You know, mga minamahal? Yung tipong wala ka na ang naitulong, pabigat ka pa sa taong bayan. Sabi ko nga, it's okay to have a conflict, diba? With the president. Personal issues mo yan. Pero yung idadamay mo, yung taong bayan, I think, kailangan na ni VP Sara Duterte, mga minamahal, ng isang medical attention. Diba? Or kailangan niya ng professional help. Kasi, unang-una, public servant ka, VP. Instead na gawin mo yung trabaho mo bilang isang public servant, ano ang ginagawa mo ngayon? Ganyan ba yung gawain ng isang public servant? Matanong lamang po. Diba? Na yung pagiging makasarili, pagiging isip bata, yan ba yung isang pag-uugali ng isang karapat-dapat na vice-presidente? Or else, baka mga minamahal, meron siyang alam na kayang gawin ng presidente, ina-apply niya lang sa sarili niya para sabihin na, ay kaya ko din yung ginagawa ng Pangulo. Pwedeng ganun. Or pwede namang wala lang talaga siyang alam at baka nagkukunwari lang na may alam itong CVP. Gets ninyo?
mga minamahal, baka nagkukunwari lang na may alam kahit wala naman. Or baka alam niya talaga yung estratehiya ng ating Pangulo, sinisira niya lang yung diskarte ng ating presidente noon. Diba? Noong mga nakaraang araw. Kaya niya sinisiraan, ito nga pong 20 pesos na kilo ng bigas na ipinapatupad ng ating presidente. Diba? So ngayon, meron dyan na papyaw. Itong si Atty. Claire Castro. Dito nga po sa ating nagmamagaling na vice-presidente. Pakinggan niyo mga minamahal. Ang gagawin yung pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas kasi ayaw niyang tulungan si Pangulong Marcos. Ano pong reaction dito ng Malacanang? Lumalabas po kasi kung ano po ba talaga ang anyo ng ating vice-presidente. Lumalabas ang tunay na kulay ng vice-presidente bilang isang public servant. Sa pag-amin niya, na dito po ang kanyang sinabi, na imposible talaga ang 20 pesos na bigas, pero pwede siya. Hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayaw kong tulungan si PBBM. Yan po ang tugon ni vice-presidente ng vice president. Sa pag-amin niya pong ito, na hindi niya i-share kung ano man ang kanyang kaalaman, kung mayroon man talagang kaalaman. Uy, na-real talk mga minamahal. Paano niya i-share kung meron nga talaga siyang kaalaman? Yan na nga din yung punto ko eh. What if wala naman talagang alam? Nagmamagaling lang. Diba? Dahil nga sa ayaw niyang pagtulong sa ating Pangulo. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Tandaan po natin, kung ano man po ang kaalaman na meron kayo para sa taong bayan, ito po dapat ay agad-agad na isinasagawa at hindi po dapat ito tinatiming. Hindi ba na po naiisip ng vice-presidente ang kapakanan ng taong bayan, lalo na po yung iba ay nahihirapang bumili ng bigas kahit na nga po mababa ang presyo ng bigas. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Tama. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Tama. Huwag naman po sana maging asal bata ang vice-presidente. Okay. Tama yan mga minamahal na ang isang pagiging public servant ay hindi po yan pwedeng gawing playground. Na kung trip mong ayaw mong tumulong, hindi ka tutulong. Kasi pinapasweldohan ka ng mamamayang Pilipino. Diba? Sinusweldohan ka ng mga taxpayer. Diba? Ang daming mga tax, mga minamahal. Tapos, pinapasweldohan ka na nga, wala ka pang naitutulong, nagiging pabigat ka pa, mukhang red flag yun. Kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, yung iboboto natin, di ba, mapa-local man yan, or sa higher position, such as congressman, senador, VP or president, dapat alamin natin. Di ba? Na yung mga taong yun ay literally na public servant. Medyo nagka-problema lang tayo ng eleksyon dahil hindi natin alam na meron palang narcissistic personality disorder itong si VP Sara. Pero mayroon pang pagkakataon, mga minamahal, para baguhin natin. Di ba? Baguhin natin mga minamahal ang panahon. Di ba? So, paano natin mababago? Sa pamamagitan ng pag-elect ng mga senador na pwedeng makatulong para makonvict sa impeachment, mga minamahal, itong si Vice President Sara Duterte. Diba? So, speaking of, mga minamahal, makatulong sa gobyerno, bakit hindi natin subukan, bukod kay Benhur, kay Kiko, bakit hindi natin subukan itong si Abby Binay ng Makati? Diba? So, meron ako sa inyong ipapakitang balita, mga minamahal. Lagay ko na lang dyan yung article lang. Sabi dyan, Abby Binay, Makati in talks with new domestic partner for intercity railway project. So, meron pong proposed deal. Itong si Abby Binay, tungkol nga po sa intercity railway project na literally swak na makakatulong sa ating mga commuters na mapababa ang presyo
ng mga affair kapag sila ay nagko-commute. Kasi, mga minamahal, sobrang dami na ding kotse sa Pilipinas. Kaya grabe yung cost ng, traffic. Diba? Kulang tayo sa railway, MRT, LRT, subway, and etc. So, kung ako yung tatanungin, maganda to. Itong pag-uusap patungkol nga po sa domestic partner for intracity railway project. Sobrang ganda nito, mga minamahal. Ngunit, sabi ko nga sa inyo, hindi natin may isa sa katuparan ang mga ganitong klaseng infrastruktura kung hindi natin ipapasok yung may mga political will sa Senado. Payag ba kayo? Ipasok nyo yung Duterte na walang ibang ginawa sa kanilang kampanya kundi ang manira? Tama ba yun? Tanong lamang po. So sabi dito, Makati City Mayor Abby Binay on Friday disclosed that the city government is currently in talks with a new domestic partner for its intra-city railway project. Binay disclosed this after news broke out that the Philippine Infradev Holding Incorporation, its original partner for a multi-billion dollar Makati subway system, tossed the shovel on the project due to the Supreme Court ruling that transferred several areas, Makati City, to Taguig. Malapit lang yan dito mga minamahal sa Pasig, Makati, Taguig. Magkakalapit lang yan. Alam niyo naman ninyo na si Nima ay laging nasa BGC. And as a commuters, diba, nag-aangkas ako, kung sakaling matuloy man itong proyektong to, I think baka mas mapabilis ang pagpunta ng mga taga-Pasig, Makati, to Taguig. Alright. So, hindi pa pwedeng i-disclose kung sino yung kausap namin for a new project, but unsolicited project siya. Yung new partner kasi nga nalaman na hindi matutuloy so far, sige, find domestic yung magiging new partner. So again, pinag-aaralan pa. Nandun pa lang kami sa feasibility stage. Okay, sabihin na lang natin mga minamahal na, ay, talks pa lang naman yan. Mga minamahal, lahat nadadaan sa magandang usapan. So kung yung pag-uusap na yan ay nagkaroon ng magandang deal, mas malaking opportunity. So paano magkakaroon ng malaking opportunity? Kung lalo pati ipapasok natin si Abby Binay sa loob ng Senado. Diba? So, hindi lang yan yung project yung kanyang dinedevelop dyan. Nagko-call out din siya, mga minamahal, sa mga anay sa gobyerno. Kagaya ng proyekto ni Pulong na bakit nagkukulang daw yung pondo. Kinall out niya yan. Taxation, kinall out niya din yan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, instead of electing tapos public official or public servant, katulad ng Duterte, bakit hindi natin subukan ang mga taong mayroong political will, yung puro programa, ang inilalahad instead na puro paningira. Diba? Mag-base tayo sa plataforma. Huwag tayo magbase sa sikat ang pangalan, kaanib siya na ganito ganyan. Huwag. Kasi at the end of the day, tayo ang malulugi. Tingnan natin yung mga politiko na mayroong will na maglingkod sa ating bayan. Yung tipong nagpapaka-public servant. Hindi yung katulad nito. Meron naman palang magagawa si BP Sara. Di ba? Pansinin ninyo mga minamahal, meron naman palang magagawa si BP Sara pero hindi niya ginawa. Bakit hindi niya ginawa? Kasi ayaw niya makipag-cooperate, ayaw niya makipagtulungan sa ating gobyerno. So para matulungan din tayo ni Abby Binay, and I know na yung boto niya is impeachment, convicted, ipasok natin. Diba? Ipasok natin sa Abby Binay dahil hindi naman yan nakabase sa mga politiko. Nakabase yan sa mamamayang Pilipino. Nakikita niya na mayroong mali. So, kino-call out niya. So, kung nakikita na nga natin na kino-call out niya itong si Pulong, baka din, pagdating ng panahon, i-call out niya si VP Sara. Kaya magandang way ang 2025 midterm election na ipasok natin yung mga karapat-dapat na maupo sa Senado. Katulad na lamang ni Abby Binay, ni Benor Abalos, at ni Kiko Panghilingan. Alright? Okay ba tayo mga minamahal? Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating. Bangila po ako mga minamahal ng comments, likes and share, and also don't forget to click the subscribe and hit notification bell for more update.
By the way, umiinom ako ng salabat. Ang bilis ko kasing mapaos kapag kumakanta with inom. So, iwas-iwasan din ninyo mga minamalang pag-inom ha. Eh, syempre, umuwi tayo ng probinsya, kailangan natin ng happy-happy, kaya medyo tingnan ninyo. Hindi tayo nakakapag-upload ng madaming vlogs. Alright? Yun lang. Ingat mga kababayan.